Nagmamadaling lumabas si Uno ng outpatient department. Patungo siya sa pediatric ward para mag-round sa araw na yon nang bigla siyang mapatigil. Tulong! Tulong po! Impit na sigaw ng isang bata. Inayos ni Uno ang suot na reading glasses at nagpalingalinga sa paligid. Pero wala naman siyang makitang tao roon. Sa likod kasi siya ng OPD dumaan. Help! Tulungan niyo po ang mami ko! Napatingin siya sa fire exit at napamura. Malalaki ang mga hakbang na tinungo niya yon. Saktong pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang umiiyak na batang lalaki. Hey, what's wrong? What happened to your mom? Malumanay niyang tanong bago pumantay sa bata at pinagmasdan ang mukha nito. Hindi niya alam kung bakit biglang nanikip ang dibdib niya sa nakikitang kalungkutan sa mga mata nito. Napakapit pa sa dibdib niya si Uno at bahagyang umiwi. Tulungan niyo po ako, Sir Doc. Ihinimatay po kasi ang mami ko. Humihikbing saad nito. Ha? Saan? Doon po. Itinuro ng bata ang ibaba ng hagdanan. Sinilip yun ni Uno at nakita niya ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. Dito ka lang, Kin. Huwag kang aalis. Sunod-sunod naman itong tumango. Inilang hakbang lang niya ang babaeng natatabingan ng mahabang buhok ang muka at agad na pinunsuhan. Your pulse is weak. Anya makalipas ang 1 minuto bago tinapik ang balikat nito. Ma'am? Ma'am, naririnig mo ba ako? Ani Uno. Nang hindi ito kumilos, hinugot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng ER staff. I need a crash cart here. Narito ako sa fire exit patungong basement. Quick! Sabi niya bago ini-off ang cellphone. Inayos niya ang posisyon ng babae para makahinga ito ng maayos. Pagkatapos, nilingon ni Uno ang batang nasa itaas ng hagdanan. Hey kid, don't worry. Your mom is going to be alright. Help is coming. Ano palang pangalan mo? Ilang taon ka na at bakit kayo narito sa ospital? O sisa niya para mawala ang takot na dadarama nito. Ako po si Larkin. 7 na po ako. Kaya po kami nandito kasi may sakit ang kapatid ko. Sagot nito. May sakit? Opo, Sir Doc. Nasa emergency room po siya, sabi ni Mami. Kung nasa emergency room siya, bakit nandito kayo sa fire exit? Kasi po nagugutom na ako kaya sumaglit po kami sa kantin. Sira po kasi ang elevator eh. Napatango-tango si Uno. Nasa basement ang kantin ng St. Gabriel Metropolitan Medical Center, ang ospital na pag-aari niya. Pinaglakbay niya ang mga mata sa kabuuan ng bata. Naka-t-shirt at shorts ito na tinernohan ng isang pares ng rubber shoes na kulay pula. May suot din itong baseball cap habang bitbit nito sa isang kamay ang isang Rubik's Cube. Ang hindi lamang niya maunawaan ay kung bakit parang pamilyar sa kanya ang itsura nito. Tiningnan ni Uno ang babaeng nakahandusay. Akmang hahawiin na niya ang buhok na nakatakip sa mukha nito nang biglang bumukas ang fire exit. Dr. Lizares! Here, hurry up! Anya sa staff at tumayo na siya. Bumaba ang 2 medical staff ng ER, pagkaway pinagtulungan nilang isakay sa stretcher ang babae. Pagkatapos, pinauna niya ang mga ito at nilapitan niya si Larkin. Let's go, doon lang din siya dadalhin sa ER. Suminghot ito at kinusot ang mata. Salamat po. Walang anuman, tara na. Tumungo ito at walang sabi-sabing kumapit sa kamay niya. Para namang natuod si Uno. At hindi niya maipaliwanag kung bakit nagkakaganon siya. Para ding may mainit na kamay na humaplos sa kanyang puso habang nakatitig kay Larkin. Sir Doc, okay ka lang po? Tanong ng bata. Napakurap-kurap siya at sunod-sunod na tumango. Oo, tara na. Magkahawak kami silang nagtungo sa ER. Pagdating doon ay inaasikaso na ng mga nurse at doktor ang ina nito. Do a full lab test on her. X-ray and perhaps brain CT scan. May concussion ba siya? Tanong ni Uno kay Dr. Reste Honasan, isang trauma surgeon. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Yes, Doc. Sa bandang likuran. Alright, just do everything that I... Natigil sa pagsasalita si Uno nang tuluyang makita ang mukha ng babae. Pakiramdam niya bumagal ang kilos ng mga tao sa paligid. Ganoon din ang kanyang paghinga. Para ding ibinalik siya sa nakaraan at lahat ng nadaman niyang sakit ay muling nanumbalik. Si Lily ang babaeng minahal niya noon, pero ang kakambal niyang si Dos ang gusto nito. At hindi rin niya alam kung alam ni Lily na siya ang nakaniig nito noong huling gabi niya itong nakasama. Lasing na lasing kasi noon ng babae, at iniwan niya ito sa hotel matapos niyang mabasa ang mga chat nito sa mga kaibigan nito na si Dos ang inaasahan nitong makakasama sa silid na yon.
Dala ng selos kaya umalis na lang siya noon bigla at di na nagpakita pa rito dahil nagtungo na siya sa Amerika. Dr. Lizares? Untag sa kanya ni Dr. Hunasan. Ha? Kailangan niyo lang po itong pirmahan. Anito. Binitiwan ni Uno ang batang si Larkin saka kinuha ang papel na ibinigay ng doktor. Ngunit hindi lang niya iyon pinirmahan. Isinulat din niya ang nalalaman niyang detalye ng babae, pati ang pangalan nito. Lily? Kilala mo siya, Dok? O sisa sa kanya ni Dr. Hunasan. Sort of. Maikling sagot ni Uno at mariing ikinuyom ang kamao. Kaya pala pamilyar sa kanya si Larkin dahil anak ito ng babaeng nanakit sa kanya. May 8 taon na ang nakalipas. Ang babaeng akala niya magagawa rin siyang mahalin. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya sapat. Sa ibang lalaki pa rin ito nakatingin. Mommy, sorry po. Sana po hindi na lang ako nag-ask na bumili tayo ng pagkain. Napabaling si Uno kay Larkin na nasa tabi na ni Lily. Huminga siya ng malalim at nilapitan ito. Larkin, hindi ba sabi mo nandito rin ang kapatid mo? Tanong niya. Opo, naroon po si Lily sa kabilang bed. Itinuro nito ang tinutukoy. Napatingin naman siya roon. Subalit para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa nakita. Bukod sa payat, naninilaw at maputla ang bata. Kamukha rin niya ito. At hindi siya pwedeng magkamali. He can recognize his own face when he was a kid in an instant. Dahil 4 din silang magkakapatid na halos iisa rin ang mukha. Is this real? Sigaw ni Uno sa isip bago muling nilingon si Larkin. How old is your brother? Same po kami. 7 din po siya. You mean, kambal kayo? Parang ganun na nga po. Muling tumingin si Uno sa batang si Lily. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong nilapitan. Nang tuluyan niyang makita ang mukha nito, pakiramdam niya ng hina ang mga tuhod niya. Oh God. Marahas siyang napahilamos sa mukha bago tumingala sa kisame at mariing pumikit. Kinukumbinsi niya ang sariling panaginip lamang yon, pero pagmulat niya, kaharap pa rin niya ang namumutlang si Lily. Malaki rin ang tiyan nito, at bilang doktor ng mga bata, alam na agad niya kung anong sakit nito. Pero gusto pa rin makasigura ni Uno. Dr. Hunasan. Tawag niya sa kasamahan sa may kalakasang tinig. Yes, Dr. Lizares. Anito na nagmamadaling lumapit sa kanya. I want his... Naputol ang kanya sasabihin nang tumunog ang kanyang cellphone. Text iyon mula sa head nurse ng pediatric ward. Kailangan na raw siya roon. Pagkatapos mag-reply ay muling binalingan ni Uno si Dr. Hunasan. Kailangan na ako sa itaas, so document everything. I want full labs, imaging, and complete workup on Lily. Prepare him for possible transfer, and ensure transfer readiness. Sa pinakamalaking VIP suite niyo siya dalhin, kasama ang kanyang kapatid at si Lily. At ito ang pinaka-importante, wag na wag mo silang paaalisin nang hindi ko nakakausap. Nagkakaintindihan ba tayo? Mariing wika niya. Yes, Doc. Alright, at kapag itinanong ni Lily kung bakit sila ililipat sa ibang room, ikaw na bahalang magpaliwanag sa kanya. Basta wag niyo silang paaalisin. Okay po, Doc, copy. Bago umalis, isang sulya pa ang ginawa ni Uno kay Lily, pagkuway sa kambal. Pagkatapos, dire-diretso na siyang nagtungo sa elevator. Dama niya ang nag-uumapaw na galit sa dibdib hindi lamang para kay Lily, kundi para sa sarili. At alam ni Uno, hindi na niya matatakasan pa ang kanyang nakaraan, gaya ng ginawa niyang pag-alis noon. Samantala, nagising si Lily na sumasakit ang ulo. Marahan niyang idinilat ang mga mata at unang bumungad sa kanya ang nakasisilaw na liwanag, kaya muli siyang napapikit. Mommy, okay ka na po ba? Tanong ni Larkin. Napatingin si Lily sa kanyang tabi. Anong nangyari, anak? Natigil siya sa pagtatanong nang makitang may nakakabit na dextro sa braso niya. Hinamatay ko po kanina sa fire exit, Mommy, kaya nag-ask po ako ng help. Napabaling siya kay Larkin. You did that? Opo, kasi po I promised myself that I will protect you, Lola, and my brothers. Oh, honey, you're amazing. Halika nga rito. Bahagyang bumangon si Lily at niyakap si Larkin. Hinalikan din niya ito sa noo. I love you, baby. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Sometimes I feel like you had to grow up too soon. Kasi po wala kaming daddy, kaya po ako na lang ang tatayong daddy sa atin. Nakagat ni Lily ang pang-ibabang labi. Hindi siya nakasagot dahil wala naman siyang maisip na sabihin.
It's okay po, Mommy. We understand naman po. Ang importante, magkakasama po tayo. Sabi pa ni Larkin. Pinakawalan niya ito at masuyong hinaplos ang nanlalamig na pisngi. Thanks, baby. Welcome po. Miss Alarcon? Putol ng lalaking doktor sa pag-uusap nilang mag-ina. Yes? Bumaling siya rito. Ito ang doktor na nag-aasikaso kay Laili. Oo nga pala, si Laili, kumusta po siya, Dok? Nag-aalalang tanong ni Lily sabay baling sa kinahihigaan ng anak. Ililipat na kayo sa private room para mas maasikaso kayong mabuti. Ha? Private room? Wala pa naman akong pinipirmahan kahit ano Ang management na mismo nag-asikaso, ma'am. Management? Bakit? May natanggap po kaming referral at updated records mula sa doktor ni Laili sa Tugigaraw. Dahil komplikado ang kaso niya, ini-activate po ng hospital ang priority admission protocol niya. Kaya dadalhin muna kayo sa mas maayos na silid habang inaasikaso ang mga test. You mean, wala kaming babayaran? Sa ngayon, huwag niyo muna pong alalahanin ng bayarin. Ang utos ng management ay unahin muna natin ang kalagayan ni Laili. Ipapaalam naman sa iyo ng billing department kung may kailangan kang asikasuhin. Sagot ng doktor. Ganun ba? Sige. Anya, bahala na kung gaano kalaki ang aabutin ng bill. Ang mahalaga magamot si Laili. Dugtong ni Lily sa isip. May biliary atresia si Laili na matagal nang ginagamot sa Tugigaraw Hospital. Sa loob ng ilang taon, sinubukan nilang kontrolin ang sakit nito sa pamamagitan ng gamot at regular na pagpapatingin. Ngunit habang lumalaki si Laili, lalo ring lumalala ang kondisyon nito. At noong isang araw, sinabi ng doktor ni Laili na mas mainam na sa Maynila ito dalhin dahil mas maayos ang pasilidad dito, lalo't kailangan na nitong sumailalim sa liver transplant evaluation. By the way, Miss Alarcon, kailangan ka din naming i-check dahil nagtamo ka ng light concussion kanina. Nakunan ka na namin ng blood samples, x-ray na lang at brain CT scan ang hindi pa. Sabi pa ng doktor. Ha? Kailangan pa ba yun? Okay naman ako, Dok. Yes, Miss Alarcon. Nawalan ka ng malay at nagtamo ng bukol sa ulo. Gusto lang namin makasiguro na wala kang internal bleeding o iba pang komplikasyon. Standard procedure lang to para sa mga pasyenteng may head injury. Pero Dok, kung kakailanganin kong bayaran ng lahat ng test, maigi pang wag na lang. Mas kailangan ko kasing paghandaan ng pangangailangan ni Laili. Tanggi ni Lily. But Miss Alarcon, I'm fine, Doc. Kulang lang talaga ako sa tulog dahil marami akong inasikaso nito mga nakaraang araw bago kami lumuwas. Napakamot ang doktor sa ulo nito. Alright, pero kapag nakaramdam ka ng kakaiba, magsabi ka kaagad. Yes, Doc. Salamat. Welcome. Tatawag lang ako ng staff para makaakyat na kayo sa taas ng anak mo. Sige po. Salamat ulit, Doc. Pagkatapos silang asikasuhin ng mga staff doon, inilipat na sila sa isang kwarto sa itaas. Subalit ang akala niyang simpleng private room ay isa palang malaking VIP suite. Teka, Dr. Hanasan, tama po ba ito? Tanong ni Lily sa doktor na nagpakilala sa kanya bago sila umakyat. Yes, Miss Alarcon. Ito ang inilaan ng management na silid para sa inyong tatlo. Sagot nito. Pero mukhang mahal dito. Hindi to kakayanin ng budget ko. Isang engineer si Lily ng DPWH na kasalukuyang on leave. At dahil na rin sa mga gastusin nila, halos masaid na ang ipon niya. Nagbabalak pa nga siyang mag-loan sa SSS at Pag-ibig para may maibayad sa ospital. Sabi ko nga kanina, saka mo na problemahin ang bagay na yan. Ang importante ngayon ay si Laili, ma'am. Napabuntong hininga si Lily. Alright, salamat ulit, Dr. Hanasan. Walang anuman. Maiwan ko na muna kayo rito. Kung gusto niyo palang kumain, may mga pagkain sa fridge. Baka kasi nagugutom na kayo. May microwave naman dyan. At kung may problema, itawag niyo agad sa amin. Pero pupunta rin mamaya rito ang magiging doktor ni Laili para makausap ka. Sige, Doc. Ako na bahala dito. Pagkalabas ng doktor ay inikot ni Lily ang mga mata sa paligid. Mommy, para po tayong nasa hotel. Ani Larkin na tuwang-tuwang humiga sa isang kama. Oo nga eh. Ang bait naman nila. Kaso baka milyones ang maging bill natin dito. Diyos ko. Tugon ni Lily sa anak, pagkuway nilapitan si Laili na natutulog pa rin. Inayos niya ang kumot nito. Anak, nandito na tayo. Hahanap na lang tayo ng magiging kamatch mo. Promise, hindi tayo uuwing hindi ka magaling. Bulong niya bago hinalikan sa noo si Laili.
Mommy, pwede po bang mag-sleep na muna po ako? Ani Larkin sa kanya. Oo naman, ang haba rin naman ng biyahe natin kaya alam kong pagod ka. Pero teka, hindi ka ba nagugutom? Nilapitan ito ni Lily at inayos ang pagkakahiga sa kama. Inalis din niya ang sapatos nito. Di ba po kumain na tayo sa kantin kanina? Ay, oo nga pala. O sige na, matulog ka na. Aayusin ko lang ang mga gamit natin. How about you po? Baka po kasi mahimatay ka na naman po. I'm fine, baby. Hindi ba nilagyan na nila ako ng dextrose kanina? That's vitamins kaya malakas na ako. Ani Lily na may masuyong ngiti. Masyado pang bata si Larkin para mag-alala sa kanya. Naaawa na nga siya rito dahil ang ibang responsibilidad niya ay naako na nito. Palibhasa, ito ang panganay at mature talaga ito mag-isip kaysa sa dalawa nitong kapatid. Sure ka po, Mommy? Paninigurado nito. Yes, baby. Sure na ako. Okay po. I love you, Mommy. I love you too, Larkin. Sige na, sleep ka na. Hinalikan niya ito sa noo. Pagkaway hinaplos-haplos ang ibabaw ng tiyan nito. Isa yun sa pampatulog nito kaya wala pang 5 minuto tulog na si Larkin. Tumayo si Lily at sinimulang ayusin ang mga gamit nilang mag-iina. Pagkatapos, tiningnan niya kung ano ang laman ng ref. Meron doong prutas, tubig, mga gamot ni Lily, mga ready-to-eat frozen foods at pang-snacks. Sa mini kitchen naman ay may mga cup noodles, canned goods, kape, gatas, tinapay at chips. Parang sobra-sobra naman yata ang mga to. Anya sa sarili. Alin ang sobra? Ay, kumayo ka! Napatalon si Lily nang bigla na lamang may magsalita sa kanyang likuran. Marahas siyang napabaling dito para lang manlaki ang mga mata. Hello, Lily. Long time no see. Walang kangiting-iting wika ng lalaki. Uno? Naniniguradong Anya kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bakit? May iba ka pa bang naiisip? Tumango-tango ito at pagak na natawa. Oo nga pala. 4 kami may ganitong pagmumuka. Napalunok ng sunod-sunod si Lily. Paano, pinasadahan niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik. Wala pa ring pagbabago. Gwapo pa rin ang lalaki at napakalinis tingnan sa suot nitong doctor's coat. Idagdag pa ang lakas makahatak ng atensyon ng suot nitong salamin. It gave him a dangerous and mysterious look. Muling lumunok si Lily. Dito ka nagtatrabaho, Uno? No. Maikling tugon nito. Bakit narito ka? Because I own this hospital. Aha? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Unti-unti na ring nauunawaan ni Lily ang kinakaharap na sitwasyon. Ano ha? Nakakagulat pa rin ba na kaya kong magmay-ari ng isang ospital? Umiling siya. No, hindi naman sa ganun. It's just that wala siyang maisip na sabihin dahil biglang nablangko ang isip niya. Lalo at nararamdaman niya ang galit na nag-uumapaw sa katauhan nito na hindi alam ni Lily kung saan nanggagaling. He's also cold. Kabaliktaran sa unang kilala niya noon, sa unang naging kaibigan niya. Muli siyang umiling ng mariin at pinagmasdan ito ng mabuti. May hinahanap siyang reaksyon sa mga mata nito pero wala siyang makita roon kundi galit. What? Bakit hindi mo sabihin, Lily? Anito sa malamig na tinig, para yung punyal na humihiwa sa puso niya. Napabuntong hininga si Lily. Pakiramdam niya, biglang sumakit ang ulo niya. Parang ibinalik lang siya sa nakaraan. Nalilito, maraming tanong. Lumunok siya at humugot ng lakas sa dibdib. Ikaw ba ang dahilan kaya kami inilipat sa silid na to? Kung sabihin kong oo, anong gagawin mo? I'll do the right thing. Aalis kami because I can't be here with you. And why is that? Hindi agad nakasagot si Lily. Tumingin siya sa mga anak na natitiyak niyang kanina pa nakita ni Uno. Ano, Lily? Why can't you be here? May nagbabawal ba sa'yo? Untag ng lalaki sa kanya. No, walang nagbabawal. Pero alam mo ang ibig kong sabihin. Alam mo kung bakit hindi kami pwedeng magtagal sa ospital na to. Sagot niya para pagtakpan ang nadarama. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo, Lily. Ikinalma ni Lily ang sarili at pinagkatitigan ang mga mata nito. Bahala na. Sigaw niya sa isip. Hindi pwedeng malaman ng ama nilang narito kami, Uno. Kagat-labing usal niya. And who do you think he is? Sino nga bang sasabihin ko?
Sino sa kanilang dalawa ni Dos? Dahil hanggang ngayon wala pa rin akong matibay na pruweba. At base sa reaksyon niya, parang wala siyang alam. Nalilitong wika ni Lily sa sarili, sabay hinga ng malalim at hindi na nag-iisip pang sinabi ang idinidikta ng isip niya. Mahigit 7 taon na nakararaan nang isuko niya ang sarili sa isa sa quadruplets na Lizares. Close siya kay Uno pero si Dos ang crush niya. At isang gabi sa hotel, hindi niya alam kung sino sa dalawa ang nakasama niya at sinukuan ng sarili dahil sa labis na kalasingan. Ramdam niyang si Uno ang nakasama niya pero nalilito siya dahil si Dos ang nagpapunta sa kanya noon sa hotel room. Hindi niya mahanap ang kasagutan dahil hindi na nagpakita si Uno sa kanya mula ng gabing yon. Nang malaman niyang buntis siya, namuhay na siya sa probinsya kasama ang kanyang ina na tinanggap ng buong puso ang pagmamahal niya. Para kay Lily, nakakahiya ang ginawa niya, kaya never niyang kinompronta si Dos noon. Ayaw din niyang pagtawanan at pag-usapan, kaya mas pinili niyang bumalik na lamang sa Tugigaraw at doon harapin ang sariling problema. Doon na rin siya nakapagtrabaho. Kahit mahirap magpalaki ng triplets, kinaya niya dahil katuwag niya ang kanyang ina na hindi man lamang siya sinumbatan kahit nabinigo niya ito. Your brother, si Dos. Hindi niya pwedeng malaman na narito kami. Ayaw ko makagulo sa kanya. Hindi maganda tutong wika niya at sandaling pumikit. What did you just say? Napalakas nitong tanong. Narinig mo sinabi ko, Uno. Kaya please lang, huwag mo sasabihin sa kanya ang totoo. Wala siyang alam na nabuntis ako. And please lower your voice. Baka magising ang mga bata. Hindi na niya alam kung tama pa ba ang ginagawa niya. Kung nagsisinungaling ba siya. But seeing how Uno reacted, isiniksik na lamang niya sa isip na tama ang desisyon niyang yon. Samantala, hindi agad nakasagot si Uno. Kanina habang nagra-round siya, parang gusto na niyang hilahin ng oras para lamang makaharap muli si Lily. Subalit akala niya handa na talaga siya, pero hindi pa rin pala. At ngayong kausap na niya ito, he could see the confusion in her eyes, the longing. Para ding may nais itong sabihin pero hindi naman masabi-sabi. Siguro wala itong lakas ng loob kaya kahit siya nalilito na rin. Pero hindi yun pinahalata ni Uno. Please, Uno, don't tell anyone about this. Sabi pa ni Lily. Napahagod siya sa kanyang noo bago tumingala. Ilang beses ding huminga ng malalim si Uno para ikalma ang sarili. Pero hindi na yata mawawala ang galit na muling nabuhay sa puso niya. Tumingin siya rito, walang halong emosyon. Alright, hindi to malalaman ni Dos. Anya na hindi na rin itinama ang babae tungkol sa kung sino ang totoong ama ng mga anak nito, kahit parang pinipiga ang puso niya. Doon niya natantong may natitira pa siyang damdamin para dito at ayaw niyang magkasakitan pa sila. Thank you, Uno. Maraming salamat. Anitong sa pandinig niya ay may halong pait, pero hindi niya yun pinansin dahil sa mataas na emosyong nadarama. Pero hindi pa ako tapos ni Lily. Anong ibig mo sabihin? May isa akong kondisyon. Ano yun? You'll stay here and let Lily have his treatment here. Dahil walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang mga doktor dito sa St. Gabriel Metromed. Ang ospital ko ang pinakakilalang ospital pagdating sa pediatric at alamin ng doktor ni Lily. So whether you like it or not, you will stay here. Huwag kang mag-alala, sikreto lang natin ang lahat ng to. Hindi mababaling wika ni Uno. Sandali itong nag-isip, pag-uway marahang tumango. Sige, para kay Lily gagawin ko ang lahat. Yeah, ako man, para kay Lily. Salamat ulit, Uno. No worries. At bukod sa mga bata, gusto ko ring maging maayos ka, Lily. What do you mean? Sabi ni Dr. Hanasan, hindi ka nagpa-x-ray at brain CT scan. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano na lang sila? Napatingin si Lily kina Lily at Larky na parehong natutulog. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. Alright, I'll do whatever you want me to do to protect them. Anito nang balingan si Uno. It's settled then. Tatawag na ako ngayon ng nurse para ma-x-ray ka. Ako nang bahala sa dalawa. Okay. Saglit lang ang ginawang pagtawag ni Uno bago muling hinarap ang babae. By the way, Lily, I already read Lily's file. Alam mo na rin siguro na kailangan niyang sumailalim sa liver transplant evaluation, hindi ba? Oo. Handa ka na bang malaman ng totoo? Anong gagawin mo kapag kinakailangan nga niya ng transplant? Kinagat nito ang labi bago sumagot.
I'll do everything I can para lang gumaling siya. And what if mag-match si Larkin? Hahayaan mo ba siyang maging liver donor? No, Uno. Mabilis itong umiling. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Wala nang masasaktan pa sa mga anak ko. Wala na. Mariing dagdag nito at hindi maunawaan ni Uno kung bakit parang may mali. Para bang may itinatago pa ito. Then, what are you going to do? Tingin ko kasi hindi alam ng mga anak mo kung sino ang ama nila. Tama ba? Yes, wala silang alam. At kung wala na talagang paraan, I'll ask their father's help. If that's the only way I could save Lily. Gagawin mo yun? Akala ko ba ayaw mong magpakita sa kanya? Ina ako, Uno. At kahit na kailan, hindi ko hahayaang mawala ang anak ko. I'll just deal with him after everything. Mabait din naman ang kapatid mo. Alam ko mauunawaan niya kung bakit ako naglihim sa kanya. Makahulugang sabi nito. Again, hindi niya yun pinansin. Mahal mo pa rin ba siya, Lily? I don't know. Dr. Lizares. Interrupt at tawag ng isang lalaking nurse na pumasok sa silid. May tulak-tulak itong wheelchair. Yes, pakisamahan mo si Miss Alarcon. Naibigay na ba sa'yo ang request, nurse? Anya ng balingan ito. Yes, Doc. Okay, ikaw nang bahala sa kanya. Sige po, Miss Alarcon, tara na po. Tumingin muna kay Uno si Lily bago sumakay ng wheelchair. Para bang may nais pa itong sabihin pero marami pa naman silang oras para mag-usap. Sa ngayon, kailangan muna nilang unahin ng kalusugan nito at ni Lily. Nang makalabas ang dalawa, nilapitan ni Uno si Lily. Hinaplos niya ang humpak nitong pisngi. Gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka. Anak, pangako yan. Bulong niya. Buo na ang pasya niya. Ipagtatapat na niya kay Lily na siya ang nakaniig nito noong gabing yon sa hotel at hindi si Dos. Tuloy-tuloy ang mga isinagawang eksaminasyon kay Lily ng medical team na si Uno mismo ang nagsusupervise. At upang masigurong nasa maayos itong pangangalaga, ini-assign niya sa kaso nito si Dr. Reyes, ang Chief Pediatric Hepatologist ng St. Gabriel Metromed. Ayon dito, aabutin pa ng 5 araw bago makompleto ang liver transplant evaluation at ika-4 na araw pa lang sa mga oras na yon. Samantala, wala namang naging problema sa mga test kay Lily. Lahat ay normal kaya kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Nasa kanyang opisina si Uno ng mga oras na yon, abala sa pag-aaral ng medical records ni Lily nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot-noo siya nang makitang si Dos ang tumatawag. Yes? Walang kangiting-ngiting sagot niya sa kapatid. Hey, what's with the grumpy tone, ha? Napahagod si Uno sa noo. Just get straight to the point. Anong kailangan mo? Kahit kailan talaga ang seryoso mo. Chill lang, okay? I can't do that right now, Dos. I have important matters to do. Mas importante pa ba sa pag-uwi ng kambal? Ha, kuya? Napamura sa isip si Uno. Nawala sa isip niya na may dinner party nga palang inihanda ang kanyang mga magulang na sina Vice at Shira Lizares para sa kambal nilang sina Shane at Vanessa. Tapos na ang pagmamasteran ng dalawa sa US, kaya umuwi na ang mga ito sa Pilipinas. Kuya, are you still there? Untag sa kanya ni Dos. Yes, I'm still here. Sige, pupunta ako. Sige, we'll wait for you there. Sa mansyon lang din naman gaganapin ang party. Tumawag si Tres sa akin, naroon na raw ang mga pinsan natin. Alright, I'll see you there. Pagka-off sa kanyang cellphone ay madaling hinabad ni Uno ang kanyang doctor's coat bago kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Pero bago siya dumiretso sa parking, dumaan muna siya sa silid ni Lily. Sir Doc! Tuwang-tuwang salubong sa kanya ni Larkin. Yumaka pa ito sa may baywang niya. Hi kiddo, how are you? Nakangiting tanong ni Uno rito. Okay naman po. Halika po, ipapakilala po kita sa lola at sa isa ko pa pong kapatid. Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sino? Logan, dali! Andito na siya. Andito na si Sir Doc. Yung kinakwento ko sa iyo kanina. Tawag ni Larkin. Lumabas naman ng isang batang lalaki sa banyo at patakbong naglakad sa kinaroroonan nila. Parang natuklaw ng ahas si Uno at hindi agad nakapagsalita. Wala siyang ibang naiisip sa mga sandaling yon kundi ang unang araw na nakita nila ni Dos ang amang si Vice. At naisip niya, siguro ganoon din ang nararamdaman ng kanyang ama, lalo na't hindi naman agad ito nakapagsalita noon. Parang deja vu ang nangyari. Malaki na rin silang magkakapatid noong nakilala nila ang kanilang ama. Sir Doc, okay lang po ba kayo? Tanong ni Larkin na nagpabalik sa isip ni Uno sa kasalukuyan.
Kumarap-kurap siya bago tumango. Oo, ayos lang ako. Sino nga ang batang to? Ang cute naman. Tanong niya na kay Logan na nakatingin. Nakatingin din sa kanya ang maamo nitong mga mata. At kung si Larkin ay malakas ang hawig kay Lily at si Lily ay sa kanya, si Logan naman na ipinaghalo nila ni Lily. Ito po si Logan, ang bunso po sa aming tatlo ni Lily. Pakilala ni Larkin sa kapatid. Ngumiti si Uno at pumantay sa dalawa habang pilit itinatago ang emosyong nag-uumapaw sa kanyang puso. Hello, kiddo. How are you? Hinaplos din niya ang buhok nito. I'm fine po. Kayo po? Very much fine, son. Mahinang wika niya. Hindi narinig ng bata ang itinawag niya rito. Ayan, kilala mo na rin siya kaya hindi ka na magtatanong pa. Ani Larkin kay Logan, halatang palagi siyang idinidigan nito sa kapatid. Uno? Singit ni Lily. Bumaling siya rito. Yes? Ito nga pala ang nanay ko, si Esmeralda Alarcon. Nay, ito si Uno Lizares. Siya pong may-ari nitong ospital at isa rin sa mga doktor dito. Pakilala nito sa kanila. Ngumiti siya rito. Magandang gabi po. Ako po si Uno. Magalang niyang bati sabay lahad ng kamay sa ginang. Tinanggap naman nito yon. Magandang gabi rin, iho. Gusto ko nga palang magpasalamat sa ginagawa mong to para sa apo ko. Nakangiting wika nito. Walang anuman po. Matagal ko rin naman pong naging kaibigan si Lily kaya ako itong ginagawa. Sagot ni Uno na totoo naman. Naging magkaibigan naman talaga sila ng babae noon. Kahit pa nga higit pa roon ang nararamdaman niya para dito. Sabi nga niya, magkaibigan daw kayo noong nasa kolehiyo pa kayo. Opo, ganun na nga. Nabanggit na rin niya kayo sa akin noon. Hindi lang talaga tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala sa personal. Nako, napakalayo ko kasi. Nasa Tugigaraw ako. Doon ang probinsya namin. Kaya nga kadarating lang din namin ngayon ng apo ko. Ginusto ko nang sumunod dito at itong si Logan ay nangungulit na. Miss na miss sa mga kapatid at mami niya. Anang ginang. Well, maganda naman po ang naging desisyon niyo. Hindi rin naman pasukan sa school ngayon. May playground po sa may garden itong ospital para sa mga bata. Pwede rin sila ron maglaro kapag naiinip sila. Yun na nga rin ang sabi ko dito kay Lily. Kaso, yung maliit kong tindahan nang wala namang magbabantay kaya isinara ko na muna. Alam mo na, matagal na rin akong byuda. Mas kailangan naman po kayo rito ng anak at mga apo nyo. Kailangan kasi nila ng moral support sa ganitong sitwasyon. Tama ka naman, Dok. Pumaling si Uno kay Lily na madali rin niyang binawi. Aminin man niya o hindi, pero naaapektuhan pa rin ito ang buong sistema niya, kaya mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. How's Lily? Tanong niya rito bago tumingin sa batang natutulog na. Okay naman, gising siya kanina at kakwentuhan ng mga kapatid niya. Epekto ng gamot kaya nakatulog ulit. Excited na siyang malaman ng resulta ng mga test niya. Bukas malalaman na natin ang sagot. Yes, salamat ulit, Dok Uno. Hindi sumagot si Uno. Tumingin lang siya kina Larkin at Logan na nasa isang kama at naglalaro na ng chess. Tingin niya, mukhang matatalino ang tatlo at mukhang mababait din. Sige na, mauna na ako sa inyo. May lakad pa kasi ako. Paalam ni Uno kahit ayaw pa sana niyang umalis. Gusto pa niyang makasama ang tatlo ng matagal. Sige at baka nakakaabala na rin kami, iho. Sagot ng ginang. Nako, kailanman ay hindi po kayo magiging abala sa akin, Mrs. Alarcon. Magiliw niyang sabi sabay baling kay Lily. Tuloy na ako. Sige, ingat ka. Sir Doc, aalis na po kayo? Tanong ni Larkin bago pa makatalikod si Uno. Oo, pero babalik naman ako bukas. Dadaan ulit ako dito. Nakangiting tugon niya. Ingat po kayo. Sabay pang sabi ni na Larkin at Logan. I will. Kayo rin dito. Anya bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang maisara yon, mariing sinapon ni Uno ang sumasakit na dibdib. Hindi lang siya nagpahalata sa mga kausap. Ayaw niyang matakot ang mga ito o mag-alala. Subalit, ang malamang tatlo ang anak ni Lily, nilang dalawa, hindi niya mapigilang mag-isip kung tama ba talaga ang ginagawa niya. Kung tama bang hindi niya sinabi sa babae ang totoo. But sooner or later, malalaman din ito ang totoo. Hindi pa lang siya handa sa mga sandaling yon. Isang sulyap pa sa pinto ang ginawa ni Uno bago bumaba ng gusali at nagmaneho pa uwi sa mansyon nila. Habang nasa daan ay pilit niyang pinapakalma ang isip na kanina pa magulo. Ayaw niya kasing makahalata ang pamilya niya at pag-alalahanin pa ang mga ito. Kuya!
Malakas na tilinin na Shane at Vanessa nang makita siya. Bigla namang gumaan ang mood ni Uno. Kambal! Sinalubong siya ng mga ito ng mahigpit na yakap. Uy, missed you, kuya. Sabay na sabi ng kambal at hinalikan pa siya sa pisngi. Saan ka ba nagpupunta at late ka na, ha? Tanong ni Shane. Sorry na, may importante lang ako inasikaso sa ospital. Naku, parang dun mo na yata gustong tumira, ha? Nakakatampo ka na, kuya. Kahit ang pagtawag sa amin, may bihira mo ng ginagawa. Ani Vanessa, nakanguso. Oo nga, mabuti pa sina Kuya 2, 3 at 4. Palagi nila kaming kinukumusta. Sang-ayon ni Shane. Mahirap lang talaga magpatakbo ng ospital, lalo't may iba't iba na rin tong branch sa buong Pilipinas. Ang dami ko ring pasyente na kailangang unahin. Ay sus, kung hindi ka lang talaga magaling na doktor at nagliligtas ng maraming tao, hindi ka namin papatawarin, kuya. Hindi ba, Vanessa? Oo nga. Natawa si Uno. Oo na. Ano bang gusto nyo? Bagong sasakyan o kondo? Wow, flex. Sabay na wika ng dalawa. Well, mayaman na talaga ang kuya nyo. Kaya kayang-kaya nang mag-flex. Nakangiting pagmamalaki ni Uno. Di ikaw na po, ani Shane. Sige na kuya, pupuntahan pa namin ang iba pa nating mga pinsan. Na-miss din namin sila eh. Paalam ni Vanessa. Alright, go ahead. Pagkaalis ng dalawa ay nagtungo sa may cocktail table si Uno. Kumuha siya ng isang kopitang may lamang alak. Hey, look who's here! Ani Dos na abotay nga ang pagkakangisi. Late ka na naman, kuya. Sabi ni Cuatro. Ano pa bang aasahan mo sa kanya? Life matters, hindi ba? Mapang-asam na segunda naman ni Tres. Tigilan niyo akong tatlo. I'm not in the mood to argue with you. Why? May nagpapagulo na ba sa isip mo? Mapanoksong tanong ni Tres. Tiningnan ito ni Uno at tinaasan ng isang kilay. Meron, pero hindi babae. Oh, iisang sagot ng tatlo at tumingin sa isa't isa. He's lying. Sabi ni Cuatro. Baka naman nakita na niya ulit ang first love niya kaya ganyan siya. Sabi naman ni Dos sabay baling sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak ni Uno sa kopita. I said tigilan niyo ako. Seryosong wika niya. Alam nila ang sikreto ng isa't isa kabilang na ang mga kinabaliwan nilang babae noon. Mukhang tama ka, Kuya Dos. Ani Tres. What's her name again? Tanong ni Cuatro. Lily. She's my classmate, remember? Sagot ni Dos. Yeah. At kaya niya nakilala si Lily ay dahil sa pustahan natin. Nagkatawanan ang tatlo. Hey, stop talking about me. Baka nakakalimutan niyo kaharap niyo ako. Isa pa pinagkaisahan niyo ako, remember? Inis niyang saway sa tatlo. Subalit parang walang narinig ang mga ito. Tanda ko pa noon, pagkatapos naming mag-switch at makilala niya si Lily, palagi na siyang nasa school natin. He's already an intern in one of the biggest hospitals in the country at that time. Right, guys? Ani Dos. Right. Pero isang beses lang naman natin ginawa ang mag-switch noon dahil malilintikan tayo kay na mom at dad kapag nalaman nila ang totoo. And at that time, dahil magkakamukha tayo, napunta si Kuya Uno sa shoes ni Kuya Dos. Ani Cuatro na natatawa. It's his lucky day, I think. Ani Tres. Napabuntong hininga na lang si Uno. Alam niyang hindi siya titigilan ng tatlo, kaya hinayaan na lamang niya ang mga ito. Ayaw kasi niyang masabihang KJ dahil noon pa man, palagi na siyang seryoso, lalo na sa pag-aaral. Kaya nang matalo siya sa pustahan nila noon, pinagkaisahan siya ng tatlo. Naisipan ng mga itong mag-switch sila ni Dos. Itinaon naman nilang wala siyang pasok at walang exam si Dos dahil ayaw naman nilang mandaya ng husto. Doon niya nakilala ang masayahing si Lily. Para itong hindi nawawala ng enerhiya sa katawan. Magaan ang aura nito na siyang unang nagustuhan ni Uno. Maganda rin ito, parang may pagka-inosente ang muka. Ang kaso, kaya pala panay ang dikit nito sa kanya ay dahil may gusto ito kay Dos, na alam naman ng kapatid niya. Ang sabi nito, hindi raw nito gusto si Lily kaya itinuloy niya ang pagpapanggap na si Dos. Pero nahalata ni Lily ang kaibahan ng ugali nilang magkapatid, kaya umamin na rin kalaunan si Uno. Doon nag-umpisa ang pagkakaibigan nila. Kuya, ano ba talaga nangyari ng graduation ball namin? Tanong ni Tres na nagpabalik sa lumilipad niyang isip. Napakunat ang noo ni Uno. What do you mean? Anong what do you mean ka dyan? Hindi ka na kasi nagkwento after nung gabing yun. Hindi ba pinilit mo pa kaming isama ka sa hotel kung saan ginanap ang ball namin para lang makausap si Lily?
Kumuha ka pa nga ng room para makapag-usap kayo ng maayos. You even asked us to give your message to her, remember? Ani Dos. Nagbago ang mood ni Uno nang maalala ang gabing yon. Ang gabing magtatapat sana siya kay Lily. Kaso, lasing ang babae nang pumasok ito sa hotel room na kinaroroonan niya. May nangyari sa kanila na akala niya magiging daan para mapa sa kanya ang babae. Ang kaso, hindi yun ang nangyari. Dahil sa mga nabasa niyang palitan ng chat ng mga kaibigan nito at ni Lily mismo. Si Dos ang nasa isip ng babae na nasa hotel room kaya ito nagpunta roon. Ang sabi pa ng isa nitong kaibigan, sa gabing yun daw ay mapapasa kamay na ni Lily si Dos. Kaya nasaktan ng husto si Uno at basta na lamang iniwan ang babae matapos may mangyari sa kanilang dalawa. Na hindi na niya naisip ang consequences ng ginawa nila dahil sa labis na paninibugho. Ano, natulala ka na dyan? Untag ni Cuatro sa kanya. Huminga ng malalim si Uno. Walang nangyari ng gabing yun. Hindi niya tinanggap ang proposal ko. Pagsisinungaling niya. Nagsalubong ang kilay ni Dos. Really? Bakit ganun si Lily? Napaunat siya sa pagkakatayo. What do you mean? Kinausap ka ba niya, Dos? Aha, tinatanong ka nga niya nun sa akin eh. Anong sabi mo? Hindi ba umalis ka na rin after a week kasi sa US mo itinuloy ang internship mo? Kaya sinabi ko nasa Amerika ka na. Anong sabi niya? At teka, bakit kayo mo lang sinasabi ang lahat ng to ha? Usisa pa rin ni Uno. Ha? Akala ko ba matalas ang memorya mo, kuya? Huwag mo nang paikot-ikutin ng sinasabi mo, Dos. Ano ang dahilan at hindi mo agad sinabi sa akin? May sakalimot ka rin talaga no? Matanda ka na nga. Hindi ba ikaw itong aayaw magpabanggit sa pangalan niya? Kaya hindi na ako nagkwento sa'yo. Napamura siya sa isip. Saka ang sabi lang ni Lily noon, magpapaalam lang daw siya sa'yo kaya kanya hinahanap. But she really seemed off that day. Ewan ko kung bakit. Napahagod sa kanyang noo si Uno. May hindi ba ako nalalaman? May itinatago ba sa akin si Lily? Akala ko ba si Dos ang mahal niya? Kuya, ayos ka lang? Tanong ni Tres na pumutol sa kanyang pag-iisip. Tumingin siya sa mga ito. Yeah, I'm fine. Matagal siyang pinagmasdan ng tatlo bago nagpatuloy sa pagkukwentuhan. Hindi naman siya makasabay sa mga ito dahil ang nasa isip pa rin ni Uno ay si Lily at ang mga nangyari noon sa kanila sa hotel. Marami siyang hindi nauunawaan. I need to talk to her. Siya lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Kailangan ko rin sabihin sa kanya na ako ang kasama niya noon sa hotel at hindi si Dos. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Lily. Hindi rin naman siya nakatulog ng nagdaang gabi dahil na rin sa pag-iisip. At maliban kay Lily, nahihirapan din siyang harapin si Uno. Bukod sa malamig nitong pakikitungo, daman niyang parang galit ito sa kanya. Na hindi talaga niya maunawaan kung bakit. Wala naman silang pinag-awayan noon ng lalaki. In fact, siya nga itong nasaktan dahil sa biglaang pag-alis nito. Akala pa naman ni Lily magkaibigan talaga sila ni Uno. Akala niya higit pa roon ang nararamdaman ng lalaki dahil sa mga ipinakita nito noon. But it turned out na hindi pala totoo ang lahat ng yun. Baka nga hindi rin totoo ang nangyari sa kanila noon. Nalilito rin siya. Nagsisisi siya na naglasing siya ng husto noong graduation ball nila kaya hindi tuloy siya sigurado kung sino ang ama ng triplets. Mariin niyang ipinilig ang ulo. Hindi niya gustong isipin pa ang bagay na yun ngayon. Si Lily ang dapat inuuna niya at hindi ang kung anumang kalituhan sa kanyang isip. Mommy? Anang mahinang tinig ni Lily. Napalapit siya rito. Yes, baby. May kailangan ka ba? May masakit ba sa'yo? Mommy. Sunod-sunod na wika ni Lily. Mahina rin ang tinig. Tulog pa kasi ang tatlo. Pwede po ba tayong lumabas? Lumabas? Opo. Gusto ko pang mag-ikot-ikot. Sumasakit na po kasi ang likod ko rito. Ngumiti si Lily. Okay, sandali lang. Ayusin ko lang ang wheelchair. Kinuha niya ang wheelchair na nasa isang sulok. Nakahanda talaga yon para may magamit si Lily lalo na kapag pupunta ito ng CR. Maingat niyang inalalayan ng anak pasakay sa wheelchair. Inilagay niya rin ang dextrose nito sa holder na naroon. Pagkatapos kumuha siya ng isang blanket at inilagay sa ibabang parte ng katawan nito. Hindi rin kinalimutan ni Lily na suotan ng jacket at beanie si Lily. Alright, ready ka na. Tara na anak. Isang mahinang tawa lang ang isinagot nito sa kanya. Paglabas nila sa silid nito, hindi naman alam ni Lily kung saan sila pupunta.
kaya iniikot muna niya ito sa 10th floor kung saan sila naroon. Can we go to the chapel, Mommy? Napatigil sa paghakbang si Lily at sinulyapan si Lainey. You want to go to the chapel? Why? Gusto ko pong mag-pray. Gusto ko pong ipag-pray na gumaling na sana ako para hindi na po kayo nahihirapan. Nangilid ang mga luha niya. Hindi naman ako nahihirapan, anak. I'm fine. Ani Lily na pigil na wag maiyak. I know you can sleep po. Palagi ka pong nakabantay sa akin. Tapos sina Kuya Larkin at Logan nandito na rin. Baka po mamaya maging sick din sila, pati si Lola. No, anak. Hindi mangyayari yon, okay? Kaya nga po, we need to go to the chapel para po maging healthy na po ulit ako at makalabas na dito sa ospital. Okay, anak. Pupunta tayo. Sumakay sila ng elevator patungo sa 2nd floor. Alam niyang naroon ang chapel dahil ilang beses na rin siyang nagpunta roon. Pagdating nila sa chapel, pareho pa silang nagulat ni Lainey nang makita kung sino ang naroon. Sir Doc? Ani Lainey. Shh! He's praying, anak. Saway agad ni Lily rito pero huli na. Lumingon na sa kanila si Uno na halatang wala ring tulog. At hindi niya alam kung bakit may kakaiba sa kislap ng mga mata nito. Para bang maiiyak ito na ewan habang nakatingin kay Lainey. Hey kiddo, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Uno bago tumayo. Okay naman po. Magagaling po kasi ang mga doktor ko, pati po kayo. Ngumiti si Uno. Well, kaya naman talaga ako naging doktor para magpagaling ng mga may sakit. Kaya nga po paglaki ko, magiging doktor din po ako. That's good to hear. Tumingin sa kanyang lalaki. Magdadasal yata kayo. Sige na, aalis na ako. Wait, Uno. Pigil ni Lily rito. Yes? Pwede ka namang manatili rito. Hindi ka pa yata tapos. Nauutal niyang wika. Opo nga, Sir Doc. Samahan niyo po kami mag-pray. Gusto ko na po kasing gumaling para makauwi na po kami at hindi na mahirapan si Mommy. Segunda ni Lainey. Napatingin sa kanya si Uno. Pagkatapos, tumango ito. Alright, let's pray together. Ngumiti si Lily sa lalaki, pero madali itong nag-iwas ng tingin. Inayos nito ang posisyon ng wheelchair ni Lainey bago tumabi sa kanya. Okay, kiddo, let's pray. Anito kay Lainey bago pumikit. Hindi napigilan ni Lily na pagmasdan ng lalaki. Bagay na bagay dito ang suot na salamin sa mata dahil mas lalo niyong nadepina ang pagiging misteryoso nito. Isa rin sa mga dahilan kung bakit mabilis niyang nalaman na hindi ito si Dos noon ay dahil palagi itong seryoso at napakadalang umiti. At noong minsang napangiti niya ito, pakiramdam ni Lily bumukas ang langit at nag-awitan ang mga anghel. At mula noon, nag-iba na ang ihip ng hangin. Mas madalas na niyang hinahanap-hanap ang presensya nito. Can't you stop staring at me? Bulong nito, sapat lang para marinig ni Lily. Nagulat siya at nagling napapikit. Narinig naman niya ang mahinang pagtawa nito. I didn't know that a free-spirited like you will be as quiet as this. Hindi rin pala, kasi dama akong nagsusumigaw ng mga katanungan sa isip mo. Ani Uno. Naramdaman ni Lily na gumalaw ito, kaya dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Pwede bang wag mo rin akong titigan ng ganyan, Dok? Mahinang sabi niya. Ngumiti ito dahilan para maging eratiko ang tibok ng puso niya. Ikaw ang nauna. Lumabi si Lily. Pilit nilalabanan ang kumakabog na dibdib. May pagka-childish ka pa rin. Talaga? Bakit parang ikaw ang mukhang bata, Lily? Hindi Ikaw po. Kita mo, gusot na ang mukha mo. Umayos naman si Lily. Dama niyang magaan ng aura ni Uno sa mga sandaling yon kaya sinamantala niya ang pagkakataon. How are you, Uno? Hindi pa kita nakukumusta mula nung magkita tayo kasi pareho tayo busy. Wika niya. Sandali itong natigilan pagkaway tumingin sa unahan. I'm fine. Bukod sa magandang takbo ng negosyo ko, nakakatulong pa rin ako sa mga tao. Gaya ng mga pangarap mo noon. Yes. Naaalala mo pa rin pala. Of course, lahat naman naaalala ko pagdating sa'yo. Anyway, may asawa ka na ba? Pag-iiba ni Lily sa usapan. Medyo awkward ang tanong niya pero may gusto kasi siyang malaman. No, never been married. How about you? Bumaling ito sa kanya kaya nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya. Wala rin. Alam mo na, busy ako sa mga bata.
Tumingin siya kay Lily na nakapikit pa rin ang mga mata. Bakit? Pwede naman. Natawa si Lily at muli itong tiningnan. Wala na akong oras para sa ganyan. Masaya naman ako sa buhay ko. How about Dos? Natigilan siya. Nanunuot kasi sa kaibuturan niya ang mga titig ni Uno. What about him? Nauutal na tanong ni Lily. You know what I mean. Makahulog ang sagot nito. Huminga siya ng malalim. I have no other feelings for him, Uno. What do you mean? Basta, Kung sabihin kong wala pa siyang asawa. nawalan siya ng imik. Napailing naman to. You still have feelings for him, right? No, Uno, wala na. Sagot niya. Kasi ikaw na nagmamayari ng puso ko noon pa man. Sigaw ni Lily pero sa isip lamang. Hindi ako naniniwala. Anang lalaki. At bakit naman? Basta rin. Nang makita niyang nakatingin na si Lily sa kanila, ngumiti siya rito. Are you done, anak? Masuyong tanong niya. Yes po, Mommy. Balik na po tayo sa room ko. Baka hinahanap na tayo ni na Kuya Larkin at Logan. Okay. Tumayo si Lily at akmang itutulak ang wheelchair ni Lily pero inunahan siya ni Uno. Ako na, Lily. Mamaya nga pala lalabas ang result ng mga test ni Lily. Oo nga eh. Tumango naman ito. Pagkatapos silang ihatid ni Uno sa kwarto ay sandali pa itong nakipagkwentuhan sa tatlo niyang anak bago nagpaalam na pupunta na sa opisina nito. Doon na lamang daw nito hihintayin ang tawag ni Dr. Reyes. Halos hindi naman mapalagay si Lily habang naghihintay. At nang makatanggap siya ng tawag kay Uno, abot-abot ang kaba sa dibdib niya habang papasok sa opisina nito. Have a seat. Alok ng lalaki. Kaharap na nila si Dr. Reyes. Madali namang naupo si Lily sa upuang nasa harap ng lamesa nito. Pagkatapos, tumingin siya kay Dr. Reyes. Ano pong resulta ng mga test ni Lily? Tanong niya. Tumingin ito kay Uno bago sumagot. It's positive, Miss Alarcon. Lily needs an immediate liver transplant. Hindi na halos nagpa-function ng atay niya. Napasinghap ng malakas si Lily kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. I'm sorry, Miss Alarcon. Ang kailangan na lang natin ngayon ay makahanap agad ng liver donor. At dahil triplets ang anak mo, pwede ang isa sa kanila. No, Dr. Reyes. Hindi ko papayagang silang maging donor ni Lily. Pero posibleng sila may pinakamataas na compatibility rate kaysa sa iba dahil triplets sila. Mariing umiling si Lily. Pwede namang ako na lang kung magmamatch kami. At paano kung hindi? Tanong ni Dr. Reyes. Napabaling naman siya kay Uno. We already talked about this. Kung hindi siya pwede, then ang ama ng bata, Doc. Sandaling nag-isip si Dr. Reyes, pagkuway tumango-tango. Alright, kailangan maka-undergo na agad sila sa compatibility test. Kung sino ang may mataas na porsyento, siya ang magiging living donor. Anito. Thank you, Doc. Pwede na po ba ngayong magpa-test? Tanong ni Lily. Yes, ngayon na natin kailangan dahil nahihirapan na si Lily. Muli niyang tiningnan si Uno. Tumango naman ito sa kanya bago bumaling kay Dr. Reyes. Ipapatawag na lang ulit kita mamaya, Doc. May pag-uusapan lang kami ni Lily. Sige, Dr. Lozares. Nasa office lang ako kung kailangan mo. Thanks, Dr. Reyes. Nang makapagpaalam ang doktor, naupo si Uno sa harapan ng kinauupuan ng babae. We have to talk, Lily. I know. Nagsalubong ang mga kilay nito. You know? How? Yes. Tell me, Uno. Kailangan ko ba siyang tawagan o hindi? Makahulig ang tanong niya at diretso itong tinitigan sa mga mata. No, Lily. You're not going to call anyone. Especially Dos. Mariing sagot nito. So, my hunch is right? Ikaw ba talaga yun at hindi si Dos? You mean... Si Uno naman ang halatang naguluhan. Tell me first, ikaw ba ang kasama ko ng gabing yon o hindi? Kasi Uno, gulong-gulo na ako. Huminga ito ng malalim. Yes, Lily. It was me and not Dos. But why didn't you notice that, huh? Akala ko ba napakadali para sa'yo na alamin kung sino ang sino sa amin? You even pointed out before kung ano ang katangian naming apat. Na totoo naman. I am the serious one, Dos is the playful. Tres is the kindest and has warm smile. And Cuatro is the innocent-looking one. Kahit mas maloko pa siya sa aming tatlo. But why, Lily? Why do you still think na si Dos ang nagpupunta sa'yo sa hotel room na yon at hindi ako? Marahas itong napahilamos sa mukha sabay iling.
Munti ko na nga palang makalimutan. Lasing ka nga pala ng gabing yun. Paano mo nga pala maaalala ang lahat? Isa rin yun sa mga dahilan kaya hindi ko nasabi ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil baka limot mo na rin kinabukasan. Isa pa, you're uncontrollable that night. Isang pagkakamali ko dahil hinayaan ko may mangyari sa atin. Yeah, I took the chances to be with you for hoping for a much better tomorrow. And yet, mali pala ako. Maling-mali dahil si Dos ang gusto mo. Galit nitong Turan. Unti-unting nangilid ang kanyang mga luha. Para din siyang nabunutan ng tinik sa narinig, bagamat nasasaktan pa rin sa ipinakikitang galit ng mga mata nito. Tumingin sa kawalan si Lily. Binalikan sa alaala ang huling mga sandali na magkasama sila ni Uno. Lasing nga ako ng gabing yun at naodyukan ng mga kaibigan ko dahil ang alam ng lahat, si Dos pa rin ang mahal ko. Ang plano ko talaga noon, pagkatanggap ko ng sulat ay kausapin ng siya at umalis din agad. Pero alam nating pareho na hindi yun ang nangyari. My mind was clouded and I took advantage of the situation dahil ang alam ng puso ko, ikaw ang kasama ko sa mga sandaling yun, Uno. Muling binalingan ni Lily ang lalaki. Sabi mo nga, kilala ko na kayong apat, kaya alam ko na agad dampi pa lang ng mga palad mo sa balat ko. Kahit ang pabango mo, tandang-tanda ko. Naaalala ko pa ang salamin mong nasa bedside table. You were even wearing very neat clothes na para bang kahit matupi ay hindi magugusot. Ikaw ang pinaka-fashionable at laging nakasuot at formal clothes sa inyong magkakapatid. Kaya paano hindi kita makikilala? Pero bakit si Dos pa rin ang sinasabi mong ama ng triplets? Nalilitong tanong nito. I never intended to do that. Naisip ko lang agad si Dos because when I saw you once again, mad and cold, nainis ako. Natakot ako at pinanghinaan na ng loob. Lalo pat wala akong pruweba na magpapatunay na ikaw nga ang kasama ko ng gabing yun, Uno. Ang sinasabi lang ng puso ko, ang pinahahawakan ko noon. Ang pag-asang ikaw sanang mamulatan kong katabi kinabukasan. Hanggang ngayon nalilito pa rin ako dahil nga lasing ako noon. Napahikbi si Lily. Pero wala ka na, Uno. You left without even telling me. Without even saying goodbye. Ni hindi ka tumawag o nag-text man lang kaya paano ko pa aalamin ang totoo? At si Dos, dahil siyang nagbigay ng sulat mo sa mga kaibigan ko noon, kaya yun ang naging basihan ko. Ang ebidensyang hawak ko. At alam nating pareho na halos pareho lang din ang writing style niyong apat. And because you're the gentlest among your siblings, naisip ko na kung may nangyari man sa atin, hindi mo ako tatakbuhan. Pero alam naman nating hindi ganoon ang ginawa mo. Iniwan mo ako mag-isa. Kung may dapat magalit sa ating dalawa, hindi ba dapat ako yun? Muli itong nawalan ng imi kaya nagpatuloy si Lily sa paglilita niya. But I know, maling-mali talaga ako. Mali ang ginawa ko sa pagsabing si Dos ang ama ng triplets, kahit na hindi naman ako sigurado. Pero ano ba ang gusto mong gawin ko? Unahin pa nararamdaman ko kaysa sa kapakanan ng anak ko? Saka paano kung may pamilya ka na? Paano kung makagulo ako? Kami. Umiling-iling siya at pagka nanatawa. Isa na lang talaga ang pinanghahawakan ko noon. At yun ay nang kausapin ko si Dos. Kasi parang wala naman siyang alam. Na parang hindi talaga siyang lalaking kasama ko ng gabing yun. Ang kaso, paano ko pa ba malalaman ng totoo kung wala ka na? Natatakot din ako magtanong kay Dos kasi baka nga mali ang iniisip ko. I was so confused, Uno. That's why I left and never told anyone about what happened. Na hindi ko na rin ginustong sabihin na buntis ako kasi para ano pa? Hindi naman ako sigurado noon. Ayaw ko ring mapagtawadan at makagulo ng buhay ng iba. Mabuti na lang at suportado ako ni nanay kaya napalaki ko ng maayos ang triplets. Sa paglipas ng panahon natanggap ko na sa sarili ko na magiging single parent ako habang buhay. Inialay ko na ang oras ko at pagmamahal sa mga bata. Malakas na napamura si Uno sabay tayo. Makailang ulit pa siyang huminga ng malalim bago tumingin kay Lily. Bakit ka nga ba umalis noon, Uno? Bakit hindi mo ko hinintay na magising, ha? Nagalit din ako noon sa'yo kasi bigla ka na lang nawala. Punong-puno ng hinanakit na tanong pa ni Lily. Because I saw your messages with your friends. You were talking about Dos, kaya nasaktan ako at piniling lumayo na lang. Because from the very beginning, alam kong siya ang mahal mo. I even thought na kaya ka nakikipagkaibigan sa akin para mapalapit ka sa kanya. Basag ang tinig na sagot ni Uno. No, hindi yun ang intensyon ko. Well, maybe at first. Anong ibig mo sabihin? Because eventually, I learned to love you, Uno.
Nagising na lang ako na hindi na si Dos ang hinahanap ng mga mata ko, kundi ikaw na mas gusto kong palagi kang kasama, kakwentuhan, na palagi kang pinapatawa. I was always looking for your presence everywhere. Kaya alam ko noon pa man, hindi na si Dos ang mahal ko, kundi ikaw. At isa pa, hindi ako magiging ganoon ka-agresibo noon kung wala akong nararamdaman para sa'yo. Pag-amin nito, para naman yung musika sa pandinig ni Uno. Ang matagal na niyang hinihintay na marinig, ngayon ay nagkatotoo na. Subalit alam niyang malaki ang nagawa niyang kasalanan dito, kaya hindi na rin siya sigurado kung ganoon pa rin ang nadarama ni Lily para sa kanya. Tama naman ito. Kung may dapat magalit, si Lily yun. Hinarap nito mag-isa ang magpalaki ng 3 bata. Wala siyang kwenta. Dahil sa selos, mas inuna niyang magalit at iwanan ito ng walang pasabi. Tell me, Uno, minahal mo ba ako noon? Mula nang umalis ka, palagi ko yung tinatanong sa sarili ko. Tanong nito nang tumingin sa kanya ang luha ang mga mata. Mabilis siyang tumango. Yes, Lily. I'm always in love with you. But I know, I really hurt you and our kids. Kaya hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ba ako. Kasi mas nauna ang galit sa puso ko kaysa sa totoo ko nararamdaman noon. Kung kinausap lang sana kita, hindi na sana tayo umabot sa ganito. Nadumayan sana kita sa pagpapalaki sa mga bata. I'm sorry kung basta na lang kita iniwan noon dahil sa pansarili kong issue. Sising-sising wika ni Uno. Suminghot ito at hinawakan ang kamay niya. Hindi lang ikaw ang may pagkakamali rito dahil ako ang nag-take advantage at hindi ikaw. Isa pa, hindi ko rin kasi itinaba ang maling assumption mo noon. At ngayong alam ko na ang totoo, aaminin kong masaya ako na ikaw ang ama ng triplets. Pero sabi mo nga, pareho natin nasaktan ng isa't isa. Kaya hayaan na lang natin paghilumi ng panahon ng lahat. Dahil sa ngayon, kailangan tayo ng mga anak natin. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Don't worry. Kahit ako man, mas uunahin ko ang kapakanan ni Lily. And yes, I did a lot of mistakes. I missed a lot of good memories. Kaya sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa kanya. Sa inyo. At huwag ka mag-alala. Hindi naman ako naghahangad na ipakilala mo ko sa kanila. Sapat na ang matulungan kong anak natin at ang makita sila. Darating tayo dyan, Uno. Yes, we'll get through it. Sang-ayon niya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Uno ay kinausap nilang muli si Dr. Reyes. Nagulat pa ito nang malamang sasailalim din si Uno sa donor screening. Ipinaliwanag naman nila rito ang totoo at agad naman yung nakuha ng doktor. Nagtataka nga rin daw ito nung una kung bakit tutok na tutok ang buong atensyon ni Uno sa kaso ni Lily. Yun pala ay ito ang ama. Magkasama rin sinabi ni Lily at Uno sa kanyang ina ang totoo. Nagulat man ito pero hindi na ito nagtanong pa. Nauunawaan daw nitong pareho silang nagkamali. Ang importante raw, natuto na sila at ginagawa ang lahat para kay Lily. Lily, pwede ba kitang makausap? Mahinang wika ni Uno. Katutulog lang kasi ng 3. Sige, sa labas na lang. Bumaling siya sa kanyang ina na naroon sa sofa. Nay, labas lang po kami. Sige, ako nang bahala sa mga bata. Sagot nito. Paglabas nila ni Uno, naupo sila sa upuang naroon. Anong sasabihin mo, Dok? Tanong ni Lily sa katabi. Huminga ito ng malalim. Gusto ko lang sanang magpaalam sa'yo. Magpaalam? Bakit? I didn't want to keep this secret from my family. Gusto ko sanang sabihin sa kanila ang totoo. Napatango-tango si Lily. Pero hindi pa alam ng 3 ang totoo, Uno. Hindi ko naman hinihinging malaman nila na ako ang kanilang ama. Ang gusto ko lang masabi sa pamilya ko na may anak ako. And I'll assure you, hindi ka nila gagambalain. Napabuntong hininga si Lily. Tinimbang niya sa isip ang mga posibilidad na maaaring maganap at marami doon ang makakaapekto sa kambal. Aware siyang naghahanap ang mga ito ng isang ama. Pero dahil nga sa kalituhan niya, hindi niya masabi sa triplets ang totoo. At ngayong narito na si Uno na hindi man niya gustong sandigan, pero alam niyang kalaunan ay magiging katulong niya sa lahat. Because Uno knows exactly what the word responsibility means. At ngayon pa lang ginagampanan na nito ang responsibilidad nito bilang ama ng 3. Tumingin siya rito. Okay, nakikita ko naman na seryoso ka sa sinasabi mo. Kaya pagbibigyan kita. Ani Lily makaraan ng ilang sandali. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Yes, alam ko namang isa kang responsableng tao, Uno. Alam ko, gagawin mo mas makakabuti sa triplets.
Isa pa, kahit naman tumutol ako, alam kong ipipilit mo pa rin na magpakaama sa kanila, kahit na sinasabi mong okay lang na wag kitang ipakilala sa kanila. Nagulat si Lily nang bigla siya nitong yakapin. Salamat, Lily. Salamat. Napangiti siya at tinapik-tapik ito sa balikat. Salamat din, Doc. Bukas ikalimang araw na mula nang sumailalim tayo sa donor screening, kaya malalaman na natin ang resulta at tiyak na pareho natin kakailanganin ng suporta. Yeah, you're right. Yun din ang nasa isip ko. Kaya kahit wala dito ang pamilya ko bukas, alam ko magiging kasama natin silang magdasal. At hindi ba mas madaling didinggin ang ating kahilingan kung marami tayong tumatawag sa kanya? Kumawala si Lily kay Uno. Hindi pa rin pala nawawala ang pagiging makadiyos mo na kahit miyembro ka ng siyensya, nananalig ka pa rin sa kanya. Because only His guidance will lead us to full healing. Yan ang paniniwala ko. Wala na akong sinabi. Natawa ito. Oo na. Sige na, punta muna ako sa mansyon para kausapin si na Mami. 9:00 na rin naman ng gabi. Kailangan mo na rin magpahinga. Sige. Good night, Lily. Good night, Doc. Pagkapaalam ni Uno ay dumiretso nga siya sa kanila. Natawagan na rin niya ang mga kapatid habang pauwi siya kaya alam niyang darating ang mga ito. What's this urgent matter, anak? Tanong ng ina niyang si Mrs. Shira Lizares nang magtipon-tipon sila sa salas ng mansyon 10 oras ng gabi. Can we wait for the others, Mom? Gusto ko kasing marinig niyo ang sasabihin ko ng sabay-sabay para hindi na ako mahirapan pang magpaliwanag. This is really serious, ha? Mag-aasawa ka na ba, anak? Pabirong tanong ng kanyang amang si Mr. Vice Lizares. Napatingin dito ang kanyang ina. Well, that's good news. Excited na rin naman ako magkaapo. Isa pa, you're not getting any younger, anak. Almost 32 ka na rin. Anang kanyang ina. Excited na rin ako magkaroon ng hipag. Di ba, Shane? Ani Vanessa. Oo nga, para naman may kasama na tayo mag-shopping. Segunda ni Shane. Napailing na lang si Uno at hindi na sumagot pa. Mukha kasing malabo ang iniisip ng mga ito. 32 na rin si Lily at sa tingin niya, nawala na rin sa bokabularyo nito ang pagpapakasal dahil natuon na ang atensyon nito sa triplets. Kapag ikinasal ka, kuya, ako na gagawa ng wedding gown, okay? Presenta ni Vanessa. Fashion design ang tinapos nitong kurso at ang sabi nito, magtatayo raw ito ng wedding boutique sa Pilipinas. Oh, sinong ikakasal? Ani Tres, kasunod na sina 2 at 4. Finally. Tumayo si Uno at sinalubong ang tatlo ng mahigpit na yakap. Nagtaka naman ang mga ito. End of the world na ba? Bakit biglang bumait ka, kuya? May pagyapos ka pa. Biro ni Dos. Bahagya niya itong kinutusan ng may ngiti sa mga labi bago pinakawalan ng tatlo. Maupo na kayo para makapagsimula na tayo. Sabi ni Uno. Mabilis namang tumalima ang tatlo. So, ano ba talagang agenda ng meeting na to? Gabing-gabi na ah. Tanong ni 4. Huwag mo sabihin may terminal illness ka, kuya. Biro rin ni Tres. Hey! Isang malakas na hampas ang natanggap nito sa kanilang ina. Mami naman, nagbibiro lang po ako. Hindi yun magandang biro, okay? Anang kanilang ina sabay baling sa kanya. Sige na, Uno. Sabihin mo na ang gusto mo sabihin bago pa kami mag-isip ng kung ano-ano dito. Huminga siya ng malalim at isa-isang tiningnan ang mga ito. Nagtagal ang kanyang mga mata kay Dos na napakunot ang noo. Ito naman, pasuspense pa. Say it, big brother. Inis nitong sabi. Okay, I have triplets. What? Bulalas na mga ito sa nanlalaking mga mata. Maliban kay Dos na malapad ang pagkakangiti. Mukhang alam na agad nito ang sunod na sasabihin ni Uno. Paano nangyari yun, anak? Tanong agad ng kanyang ama. Sigurado ka, kuya? Sabi naman ni Vanessa. Oo nga, anak. Sigurado ka? Saka nasaan sila? Tanong ng kanyang ina na nag-uumpisa ng mangilin ang mga luha. They're at the hospital. Sagot ni Uno. Kani-kanina namang reaksyon ng mga ito. At sa pagkakataong yon, nawala ang mga ngiti ni Dos. You mean, nakita na kayo muli ni Lily? Tanong nito na ikinalingon dito ng kanilang buong pamilya. Who's Lily, mga anak? Tanong ng kanilang ina. That's his first love, Mom. Sabad naman ni Tres. And maybe his one and only love. Segunda ni 4. Teka. Kailan niyo pa alam ang bagay na to, boys?
Sita ng kanilang ama. Dad, syempre may mga bagay na eksklusibo lang para sa aming apat. At isa na ron ang pagkabaliw ni Kuya sa isang babae nung college pa kami. Actually, kaklase siya ni Dos. At ang alam namin, kay Dos talaga may gusto si Lily noon. Kwento ni Tres. What? Pinaliwanag naman ni Uno ng maayos sa pamilya ang mga nangyari hanggang sa muli nilang pagkikita ni na Lily at ng triplets. You mean, hindi talaga sigurado si Lily kung sino sa atin ang kasama niya ng gabing yun? Dahil nga lasing siya? Paglilinaw ni Dos. Napabuntong hininga si Uno. Ganun na nga. But technically, nalito lang talaga siya dahil na rin sa mga circumstances na nangyari noon. Pero mas naniniwala siyang ako ang kasama niya. Hindi na siya naghanap ng sagot dahil umalis ako at ayaw niyang kumprontahin ka noon, Dos. Kaya mas pinili niyang buhayin mag-isa mga bata. Napuno ng katahimikan ang buong sala nila hanggang sa marinig nila ang pagsinghot ng kanilang ina. Sorry, naaawa lang ako sa apo ko. Anito, agad naman itong inabutan ng kanilang ama ng tissue. So, hindi pa alam ng triplets na ikaw ang ama nila, kaya hindi rin namin sila pwedeng makita. Ganun ba, anak? Tanong ng kanilang ama. Yes, Dad. I still need to fix this. I need to make things right. Kasalanan ko kaya nagkaganito kami. Sagot niya. You really should. Dahil hindi namin kayo pinalaking mga irresponsable. Anang kanilang ama na yakap-yakap na ang kanilang ina. And next time you do something like this, let us know first. Para hindi na kami magugulat pa kung isang araw may magdo-doorbell dyan at sasabihing anak nyo sila. This is for all of you boys. Hindi matitinag na dagdag nito. Dad, mukhang naalala mo kami nung sinugod ka namin sa opisina mo kasama si Kuya Feria. Biro at paalala ni Dos sa ama. Oo, kaya ayaw ko nang maulit pa ang ganito mga anak. You four knows na absent ako sa buhay niyo ng matagal na panahon. At alam ko nahirapan ng mami niyo noon mag-isa sa pag-aalaga sa inyo. I'm sorry, Dad. Sorry, Mom. Sorry for disappointing both of you. Laglag ang mga balikat na wika ni Uno. No, iho. Mabilis na tumayo ang kanilang ina at niyakap siya. Bahagya namang nangilid ang kanyang mga luha. Uno felt something lifted upon him. Yun ang unang beses na bahagyang gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng ilang linggong pagkimkim ng mga problemang kinakaharap niya. At sa mga sandaling yun, lalo niyang napatunayan kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang magulang, lalo na ng isang ina. Kaya mas lalo niyang hinangaan ang katatagan ni Lily dahil alam niya napakahirap magpalaki ng mga anak, lalo't ang isa sa mga ito ay may sakit. You didn't disappoint us, Uno. In fact, you made us proud. Dahil hindi basta-basta ang pag-ako ng isang pagkakamali at ang pagbalikat sa mabigat na responsibilidad na kinakaharap mo. At sa ginagawa mong to, nasisiguro kong magiging isang mabuti kang ama. Anang kanyang ina. Mahigpit na yumakap si Uno sa kanyang ina at tuluyan ng naiyak. Sa mga sandaling yon, naramdaman niyang isa pa rin siyang normal na tao, nakadarama ng panghihina. Pero alam niya na sa mga susunod na mga araw, hindi na siya nag-iisa. Alam niya, nasa likod na niya ang kanyang pamilya. Nang sumunod na araw para silang nabunutan ng malaking tinik sa dibdib, nang sabihin ni Dr. Reyes na ang strongest candidate na living donor para kay Laili ay si Uno. Agad-agad namang inasikaso ni Uno at ng medical team ni Laili ang mga kailangan dokumento. At pagkalipas pa ng 2 araw, itinakda na ang operasyon ng bata. Laili, andito lang si Mommy ah. We're waiting for you. Nakangiting wika ni Lily habang nangingilid ang mga luha. Kasalukuyan na silang nasa hallway patungong operating room. Laili, be brave, okay? Huwag kang mag-alala. Ako na bahala kay na Mommy, Logan at Lola. Sabi naman ni Larkin. Oo nga, magpipray kami ni Kuya Larkin para mabilis ka nang gumaling. Sang-ayon ni Logan. Napatingin si Lily sa kanilang mga anak. Kahit na ano pa ang pinagdadaanan niya, masasabi pa rin niyang hindi naging mahirap para sa kanya ang alagaan ang mga ito dahil mabilis matuto ang tatlo. Mababait din ang triplets, mga responsableng bata at matured na ako mag-isip. Thank you, Mommy, Lola, Logan, Kuya Larkin, kay Sir Doc at sa lahat po ng narito. Huwag po kayo mag-alala, gagaling na po ako. Nagpa-pray po kasi ako kay Lord lagi-lagi. Parang walang sakit na sabi nito. Abot tenga kasi ang ngiti nito.
Nakita ni Lily na tinungo ng dalawa ni Larkin at Logan ng hinihigaan ni Uno, na kanina patahimik. Sir Doc? Ani Logan. Bumaling naman dito ang lalaki at sa pagkagulat nila, yumakap dito si Logan na sinundan ni Larkin. Narinig ni Lily ang mahinang paghikbi ni Uno na maging ang dalawa niyang anak. At pakiramdam niya, parang nahahati ang puso niya sa tagpong yun, kaya kinapitan niya ng mahigpit ang kamay ni Lily. Sir Doc, thank you po kasi tinutulungan niyo po kami lalo na si Lily. Ani Logan. Sir Doc, may sasabihin po ako sa inyo. Sabi naman ni Larkin. Suminghot si Uno bago pinanasan ang pisngi ni Logan at Larkin. Ano yon? Tumingin muna si Larkin kay Lily. Tumango naman siya. Ang nasa isip ay magpapasalamat lamang ang kanyang anak kay Uno. Muling binalingan ni Larkin ang lalaki. Nakita ni Lily nang kumibot-kibot ang mga labi nito. Go on. Anong sasabihin mo, buddy? Panghihikayat ni Uno rito. Sir Doc, pwede ka na po ba naming tawaging Daddy? Sa wakas ay wika ni Larkin na ikinagulat nilang pareho, pati na ang mga nakapaligid sa kanila. Napalingon sa kanya si Uno kaya madali siyang napalapit sa mga ito. What do you mean, anak? Tanong ni Lily kay Larkin. Diretso naman siyang tiningnan ng bata sa mga mata. Narinig ko ang pinag-uusapan niyo nung isang araw, Mami. Nagising po kasi ako at hinanap ko kayo. Tapos pagsilip ko po sa pinto, magkausap po kayong dalawa. You were talking about us. And Sir Doc was asking permission kung pwede na po ba niya sabihin sa family niya tungkol sa amin. So I told Lily and Logan kung sino si Sir Doc. Sorry po kung nakinig ako. Di ko naman po sinadya. Pag-amin nito. Napasinghap si Lily ng malakas at agad na niyakap ang dalawa ni Logan. I'm sorry mga anak. Sorry hindi ko agad sinabi. Nalilito pa kasi si Mami eh. Saka natatakot din. Naiiyak na paliwanag ni Lily. Okay lang naman po, Mami. At least po ngayon may daddy na kaming tatlo. Hindi ba, Lily, Logan? Opo nga po. Segunda ng dalawa. Napalingon si Lily kay Uno na parang naputulan ng dila. Nakatitig lang kasi ito sa kanila at umiiyak. Lumapit dito si Logan at pinanasan ang nabasa nitong pisngi. It's okay po, Sir Doc. Hindi po kami galit. Ang totoo po, masaya nga po kami kasi may daddy at mommy na kami. Isa pa po, you're going to help Lily. Ang brave niyo po. Sabi nito na lalong ikinaiyak ni Uno. Sir Doc? Sabi naman ni Larkin. Okay lang po ba na daddy na ang itatawag namin sa inyo? Mommy, okay lang po ba? Tumingin ito kay Lily, maging sina Lily at Logan. Sinulyapan ni Lily ang kanyang ina na tahimik na umiiyak habang nakangiti. Tumango ito sa kanya, kaya mabilis din siyang tumango kay Larkin. Oo naman anak, he's your dad, kaya tama lang natawagan niyo siyang daddy. Sabi niya. Yay! May daddy na kami! Nagtatalon sina Larkin at Logan bago yumakap sa kanya pagkaway kay Uno. Bumangon din si Lily kaya binuhat ito ni Dr. Reyes habang nakaalalay ang isang nurse at dinala sa tabi ni Uno. Ilang sandaling nagyakap ang mag-aama. Napuno naman ng mahihinang hikbi ang buong hallway dahil kahit ang mga nakapaligid sa kanila umiiyak na rin. Thank you mga anak. Thank you kasi tinanggap niyo agad ako kahit na ang tagal ko nawala sa tabi niyo. Basag ang tinig na wika ni Uno. Okay lang po yun. Ang importante po nandito ka na po. Sagot ni Larkin. Yes, yun naman talaga mahalaga. At mula ngayon, hindi na ako mawawala pa sa tabi niyo. Pangako yan. Gagaling din si Lily. At hinalikan ni Uno isa-isa ang tatlo. Pagkatapos ang tagpong yun, ay dinala na sa operating room sina Lily at Uno. Alam ni Lily na pareho ng panatag ang loob nila ni Uno dahil sa wakas, alam na ng mga anak nila ang totoo. 6 na oras din ang itinagal ni Uno sa loob ng operating room bago ito dinala sa ICU para sa close monitoring. At pagkatapos ng mahigit 14 na oras, si Lily naman ang inilabas sa operating room at dinala sa ICU. At dahil mahigpit na patakaran sa ospital kahit na si Uno ang may-ari nito, si Lily lamang at ang kanyang ina ang nakapasok sa ICU. Sina Logan at Larkin naman ay iniwanan muna nila sa isang nurse. Ang sabi ni Dr. Reyes, 24 hours lamang ang itatagal ni Uno sa ICU,
habang si Lily naman ay imomonitor sa loob ng 3 araw. At kung ayos na ito at wala ng risk na infection, pwede na itong ilipat sa regular room. Lily? Napalingon siya sa lalaking tumawag sa kanya. Bahagya pa siyang nagulat dahil mukha ni Uno ang nakita niya. Pero alam niyang hindi ito ang lalaki dahil nailipat na si Uno sa VIP room kasama sina Logan at Larkin. Isa pa, wala siyang nararamdamang kahit ano rito. Ni hindi rin bumibilis ang tibok ng kanyang puso na tangi si Uno lamang ang nakakagawa. It's Dos. Anito. Napahagod siya sa noo sabay tango. I know, nagulat lang ako na nandito ka. Lumapit ito sa kanya. Naroon siya sa ICU at naghihintay ng oras ng dalaw. Ikalawang araw na yun ni Lily doon. So far, maganda raw ang response ng bagong atay nito sa gamutan. I know na ipinagbawal ni Kuya Uno na pumunta kami rito. Pero nag-aalala kasi kami sa kalagayan niya at ni Lily. Hindi rin kasi biro ang dumaan sa isang operasyon. Ani Dos bago naupo sa tabi ni Lily. Oo nga, dapat nga kagabi ko pa kayo pinatawagan sa ospital. Nawala lang sa isip ko. Ibig bang sabihin, pwede na namin dalawin si Kuya? Oo naman, at alam ko rin hindi pa niya ito nasasabi sa inyo. Pero alam na ng triplets ang totoo, kaya pwedeng-pwede niyo na rin dalawin si Lily. Nakangiti sagot ni Lily. Really? Tiyak na matutuwa si na mommy at daddy nito. Hindi naman siya sumagot kaya namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Lily? Basag ni Dos sa nakabibinging katahimikan sa paligid. Sorry if you got confused because of me. Siguro, kung sinabi ko lang sa mga kaibigan mong galing kay Kuya Uno ang sulat, baka masaya na kayong dalawa ngayon. Sandaling natigilan si Lily sabay buntong hininga. Sorry din, kasi ginamit kitang dahilan kay Uno. Dapat din nga siguro, tinanong kita noon, at hindi ako nagtiwala na lang sa nararamdaman ko. Hindi ko rin dapat inuna ang sasabihin ng ibang tao. Mas dapat kong inisip ang kapakanan ng pinagbubuntis ko noon. 7 taon tuloy silang walang kinilalang ama. Well, that's all in the past. Ang mahalaga ngayon ay okay na kayong dalawa at ang mga bata. You know, I'm rooting for the two of you. Kahit pa nga noong simula, alam kong ako ang gusto mo. Natawa si Lily. Oo nga. How ironic life, isn't it? Nang dahil lang sa pagpapalit niyo noon ni Uno, biglang bumaliktad ang lahat. Mas tamang sabihing ang tadhana talagang gumawa ng paraan noon para magkakilala kayo. Sa tulong mo na rin. Kaya thank you, Dos. Thank you sa lahat-lahat. Wala yun. Mahal na mahal ko ang mga kapatid ko kaya para sa kaligayahan ni Kuya, gagawin ko ang lahat. Ang solid nyo rin, ano? Sana lumaking kagaya nyo ang triplets. Huwag ka mag-alala, Lily. Tuturuan namin sila. Ano pang silbi namin bilang tiyuhin kung hindi namin ituturo sa kanilang totoong kahulugan ng pagiging kapatid? Napangiti siya. Salamat ulit. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun ni Dos, mas lalong gumaan ang pakiramdam ni Lily. At mas naging maayos pa ang lahat nang dumating ang pamilya ni Uno at nakilala ang triplets. Parang sa isang iglap, ang problemang matagal na niyang pasan-pasan, ngayon ay karamay na niya ang maraming tao. At hindi niya maitatangging masaya siya, lalo't kasama niya si Uno at ang kanilang triplets. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. So far, maayos naman ang lahat. Halos balik na rin sa normal ang buhay ni Lily. Malaki ng improvement ng katawan nito at nakakapaglaro na rin kasama sina Logan at Larkin. Si Uno naman, halos balik na rin sa dati kaya naman sinusulit niya palagi ang oras para makasama ang anak at si Lily. Kagaya na lamang ngayon, may career day sa eskwelahan ng 3 na ang bisita ay ang isa sa mga magulang ng mga estudyante. Kaya nakiusap ang triplets na kung pwedeng siya ang pumunta. Agad namang sumang-ayon si Uno. Daddy, tiyak na magugulat ang mga classmates namin kasi po first time nila kayo makikita. Excited na wika ni Larkin. Ito ang nakaupo sa passenger seat habang sina Lily at Logan naman ay nasa backseat. Mabuti na lang talaga at hotelier si Dos. May branch na ito sa Tugigaraw kaya may natutuluyan si Uno kapag naroon siya. Bumili rin siya ng sasakyan para hindi siya nahihirapang magbiyahe at para na rin na ipapasyal niya ang mag-iina. Doon niya rin iniiwan ng sasakyan sa hotel dahil madalas ay naka-chopper siya kapag pumupunta roon. Oo nga po, Daddy. Excited na ako makita ang reaksyon nila. Sagot naman ni Logan na abutin nga ang ngiti. Daddy,
Ani Lainey. Ano yun, anak? Hindi niyo po ba liligawan si Mami? Malakas na napaubo si Uno. Pardon, anak? Kasi po, Daddy, we can't wait to be a big happy family. Kaya sana po ligawan niyo na si Mami. Gusto niyo po ba tulungan namin kayo? Tanong ni Larkin. Tabinging napangiti si Uno. Gagawin niyo yun? Opo, kasi alam po namin love niyo ang isa't isa. Sagot ni Logan. Oo nga po. Sang-ayon ng dalawa. Napakamot na lamang sa kanyang noo si Uno. Okay, pero magsasabi muna ako sa kanya. Alam niyo na, ayoko namang walang basbas ng mami niyo ang gagawin ko. Yes! Masayang sagot ng tatlo, nag-fist bump pa. Napangiti na lang si Uno. Nakikita niya kasi ang sarili at ang tatlong kakambal sa mga ito. Ganoon-ganoon din silang quadruplets noon sa kanilang mga magulang. Pagdating sa eskwelahan ng tatlo na isang semi-private school, nagulat nga ang mga kaklase ng mga ito nang makilala siya. At mas lalong nagulat ang mga ito nang malamang doktor siya. Hangang-hanga ang mga ito kaya naman hindi na halos naubusan ng tanong dahil gusto rin daw maging doktor ng mga ito. Pagkatapos ng career day ay hinintay na rin ni Uno ang labasan ng tatlo. Magkakasama nilang sinundo si Lily sa trabaho at kumain sila sa paboritong fast food chain ng triplets. Nga po pala, Mami, may sasabihin daw po sa'yo si Daddy. Ani Larkin nang patapos na silang kumain. Halos ang mga ito lang din ang taya sa kwentuhan na wala namang ibang bukang bibig kundi ang nangyari sa eskwelahan ng mga to. Siya nga, ano yon? Tumingin kay Uno si Lily. Napangiti si Uno. Hindi niya alam na ganoon pala kabilis kumilos ang tatlo. Daddy, naramdaman pa niya ang pagsipa ni Logan sa kanya. Napatingin siya kay Lily. Gusto ko sanang magpaalam. Saan? Mamamasyal ba kayo? No. Gusto ko sanang magpaalam kung pwede na ba kitang ligawan. Ani Uno. Nag-irita ng triplets habang si Lily naman ay biglang namula. Mami, mag-yes ka na po. Kasi Daddy is a good man naman po eh. Sabi ni Larkin. Oo nga po. Daddy also saves me and he loves us. Segunda ni Lily. Saka, di ba po sabi niyo, pogi si Daddy? Walang prenong wika ni Logan. Agad naman tinakpan ni Lily ang bibig nito bago nilingon si Uno. I was just admiring you. That's all. Napangiti siya. That's fine. Ako nga hinahangaan rin kita, lalo na sa tapang at tatag mo bilang isang ina. Kimi itong napangiti. Thanks. So, Mami, pwede na po bang manligaw si Daddy? Singit ni Larkin na mukhang mas naiinip pa kaysa sa kanya. Natawanan ng tuluyan si Lily. Oo na, makukulit kayo eh. Yes! Iisang sagot nilang apat. Thanks, Lily. Salamat sa pagbibigay mo ng ikalawang pagkakataon para sa akin. Sabi ko nga sa'yo na paghihilom ng panahon ang lahat ng sugat at sakit na dinaranas natin. So I know this is the right time to move forward. I agree. Babawi ako. I promise. Nagsimula na nga si Uno sa panliligaw kay Lily. Kaya bukod sa mga anak nila, extra special na rin ang treatment nito sa kanya. Na halos doon na rin tumira sa Tugigaraw. Hatid sundo siya nito sa trabaho. Hindi rin nawawala lagi ang pabulaklak at chocolates at ang mga simpleng hirit nito. Ganoon din ang mga simpleng date nila. Hindi alam ni Lily kung paano nahahati ni Uno ang oras nito sa trabaho at sa kanila. Kaya nga hindi na lang basta nanumbalik ang pagtingin niya dito. Mas lalo pa yung lumalim, lalo't nakikita niya kung gaano ito karesponsabling ama sa mga anak nila. Hindi rin niya malilimutan ang ginawa nitong pagsasakripisyo para kay Lily, na ang sabi kanina ni Dr. Reyes ay halos normal na ulit ang size ng atay. Ano na naman ang sorpresa mong to ha? Tanong ni Lily habang takip-takip ng mga palad ni Uno ang kanyang mga mata. Naroon sila sa Maynila dahil check-up ni Lily. Naimbitahan din sila ng mga magulang ni Uno dahil namimiss na raw ng mga ito ang triplets. Kaya naman pagkatapos nilang kumain sa mansyon ng mga ito, ay inaya siya ng lalaki na lumabas. May ipapakita raw kasi ito sa kanya. Basta, hintay ka lang. Now, isang hakbang pa. Anito. Wait, baka madapa ako, Dok. Nope, nakaalalay naman ako. Pero kung madapa ka man, sasaluhin naman agad kita.
Ay sus, yan tayo Uno eh. Ang galing-galing mong humirit na mga ganyan. Bakit? Affected ka na ba? Bumibilis na ba ulit ang tibok ng puso mo? Che, ewan ko sa'yo. Ay, mukhang totoo nga. Don't worry, mahaba pa naman ang panahon. Pero wag mo naman sigurong paaabuting uugod-ugod na tayo Gusto ko pa namang sundan ng triplets. Parang sina Vanessa at Shane lang. Uno? Saway ni Lily sa nagiinit na muka. What? Hindi ba malinaw naman sa'yo na hindi lang kita gustong maging girlfriend? Gusto rin kitang maging asawa. Kasi yung ina ng mga anak ko, given na yun kasi nauna na ang triplets. Teka, may naisip ako. Nasingin kaya kita? Tudyo nito. Uno sumusobra ka na. Sige ka, iiwanan kita rito. Banta ni Lily, pero ang totoo, kilig na kilig naman siya. Oo na po, binibiro lang naman po kita. Nandito na tayo, Mami Lily. Bibilang ako ng 3, okay? Tumango naman si Lily. Nagbilang nga si Uno ng 3, saka pa lamang niya iminulat ang kanyang mga mata. Nang tuluyan niyang maaninag ang nasa harapan nila, napakunot ang noo niya. Where are we? Tanong ni Lily sa kanya. Home. Ito ang bahay ko, at kapag ikinasal na tayo, kung gusto mo lang naman, dito na tayo titira. Pero syempre, papagawa rin tayo ng bahay sa Tugigaraw. Si Nanay Esmeralda sasama din natin. Uno. Wait, Lily. Patapusin mo muna ako. Okay. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at pinisil-pisil yun. Alam kong maraming nasayang na panahon, Lily. Alam ko rin kung gaano kalaking kasalanan ko sa inyo. Kaya sana hayaan mo akong bumawi talaga. Yung hindi na lang tayo nanay at tatay ng triplets sa pangalan, kundi yung totoo na. Alam mo yun? Yung ganito, may sariling bahay, sa iisang kwarto matutulog, sabay nakakain. Yung mukha ng isa't isang makakagisnan natin tuwing gigising sa umaga. Tapos sabay rin nating aalagaan at palalakihin sa pagmamahal ng mga anak natin. Yung tatawa tayo kahit walang kwentang pinag-uusapan natin. At ganito, maghahawak ang ating mga kamay sa pagtahak sa panibagong bukas. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na gawin ang lahat ng to, Lily. Nagsusumamo ang mga matang wika nito. Unti-unting sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos, punong-puno ng pagmamahal na tinitigan niya si Uno. Alam mo, hindi naman talaga nawala ang pagmamahal ko sa'yo. And these past few months, mas lalo yung yumabong. Kasi nakikita ko kung paano ka mag-effort para sa amin ng mga bata. Kaya nakatitiyak ako. Handa na akong pagbuksan ka muli at papasukin sa mundo ko, Uno. Pag-amin ni Lily. Talaga? Nangingislab ang mga matang tanong nito. Yes, Uno. Marami na rin kasing panahong nasayang, kaya ayoko na ipahabain pa ang paniligaw mo. Isa pa umeedad na tayong 2. Tama na na pagbigyan na natin ng mga sarili natin na sumaya. At kung ikaw talaga ang inilaan para sa akin, tatanggapin kita ng buong puso. Oh, Lily. Thank you. Agad siyang niyakap ng mahigpit ni Uno. Gumanti naman siya ng mas mahigpit pang yakap para alam nito kung ano talaga ang nararamdaman niya. This will be one of the best days of my life. Kasi ang tagal ko na talagang hinintay ang araw na to. At pangako, gagawin ko lahat para mapasaya kayong 4. Hindi na tayo maghihiwalay pa kahit na kailan. Gawin mo na lang, Uno. Yes, gagawin ko talaga. Sunod-sunod itong tumango bago siya pinakawalan at pinakatitigan sa mga mata. Mahal na mahal kita, Lily. Noon at sa mga darating pang mga araw. Madamdaming wika nito. Nakangiting hinaplos niya ang pisngi nito. Mahal na mahal din kita, Uno, mula noon hanggang ngayon. Natawa ito bago inangkin ang mga labi niya. Wala namang pag-aalinlangang tumugon si Lily. Itinakda ang araw ng kasal nila pagkalipas ng 6 na buwan. Sinigurado kasi muna nilang magaling na si Lily. Pagkatapos ng kanilang kasal ay dumiretso sila ng Greece. Iniwan muna nila ang triplets sa kanilang mga magulang para mas ma-enjoy nila ang kanilang honeymoon. At pagkalipas pa ng 1 taon, muli silang biniyayaan ng isang babaeng supling. Tunay na hindi mo masasabi ang takbo ng panahon. May mga pagkakataong iniaadya talaga tayong magkamali upang makita natin ang katotohanan at para matuto tayo. Ganito rin sa pag-ibig. Natututo tayong magpatawad
hanggang sa unti-unting maghilom ang mga sugat na nilikha ng nakaraan. At sa huli, mananaig pa rin ang kapangyarihan ng tadhana kung kayo talaga ang para sa isa't isa. Because sometimes, love is sweeter the second time around. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.